Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, hello. Magandang gabi ulit sa atin dito sa Pilipinas at sa buong mundo kung nasaan man sila na bansa. So, ngayon ay wisdom. Lagi naman akong may dala sa inyo na wisdom pagdating sa preaching and sharing. So, Brother Rasha, 10:20 tayo nagsimula. Ang mga binibigay ko sa inyong mga salita ay pinag-aralan ko. Wisdom ito na natutunan ko sa Bible. At lahat kaming mga nagpi-preach sa inyo, lahat kaming nagbibigay ng aral o kung paano maligtas sa panahon ngayon or kung ito dahil ako ay naging biktima ng mga church, yung mga business organization. So sana maintindihan nyo yung kaya ko ginagawa ito dahil I am convicted to share you what I have learned dito sa kaligtasan. Kasi ako, ligtas na. Ligtas na ako, kaya ako ay proud to express and to share the wisdom ng kaligtasan at kung papaano talaga ituro yung Bible sa pag-aaral ko. Laging ko sinasabi sa inyo, hindi bababa si Jesus para i-correct ako, hindi bababa si Jesus para i-correct kayo or yung nagtuturo sa inyo, but have an open mind and heart. Tingnan nyo ang logical sense, yung mga sinasabi ko versus sa sinasabi nila. Kasi ang number one kong proud na proud ako ay wala ditong pera-pera. Kalimitan sa mga pinupuntahan ninyo,
merong obligation at merong tinatawag na tawag dito, yung kinukonsensya kayo na baka kayo hindi nakakasunod, baka hindi kayo ligtas. So, okay ito pa rin ang inyong lingkod. Super cute pa rin, brother pastor sa iba, at ako ay tunay na evangelist. Meaning, I'm sharing the word of God without any money involved. Title ngayon, wisdom na ibibigay ko sa inyo at kailangan nyo maintindihan ay ang sin of the world, kasalanan ng mundo or makasalanang mundo versus sin of the flesh. So ano ang matututunan nyo dito tungkol sa makasalanang mundo or sin of the world versus sin of the flesh, yung katauhan natin. So, una kong ibibigay sa inyo ay ang purpose ng John 3:16, okay? Purpose ng John 3:16 ay ito. Basahin muna natin ang wordings doon para mas maintindihan natin mabuti na sabi dito sa John 3:16 ay for God so loved the world, that's the world, sin of the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sa Tagalog nito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. That's the world, sanglibutan. Na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purpose number 1 itong verse na to ay bumaba siya para i-correct ang mga pinili niya, yung mga Hudyo. Kaya nga ang sabi ni John the Baptist, repent, palitan nyo ang puso nyo, palitan nyo ang ginagawa nyo, palitan nyo ang sinasamba nyo, dahil ang sinasamba nyo ay against sa'yo, the Father, kaya nagpadala siya ng begotten Son, God manifested in the flesh. So, for God so loved the world, nung bumaba siya, kahit ang mga Hudyo, kahit ang Israelite ay i-correct niya. So, ano ibig sabihin? The world ay makasalanan. The world ay may kasalanan. Okay? So ano yung kasalanan? Ito yung kasalanan. Sa 18, John 3:16, ito na yung 18. Tuloy lang natin sa 18. Sabi niya, he that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. So sa Tagalog nito, para may magandang flavor ng explanation, sabi niya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, sino yung bugtong na anak? Si Jesus Christ. Sino yung kailangan sampalatayanan? Si Jesus Christ na pinadala ng Diyos. Ano ang dahilan bakit kailangan siyang sampalatayanan? Eto na, dito na. Kanina pa ako nagfo-focus dito sa sasabihin kong salita, and may God help me to explain. Yung Hudyo, tandaan nyo, iyan ang inaalagaan ng Israel, chosen people, na ibinukod niya yung nation na to, na nandito ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, outside nation of Israel, lahat ng nasyon ay walang Diyos. Lahat ng nasyon na napapaligiran ng Israel ay walang Diyos. So lahat na yon ay makasalanan sa harap niya.
Ano ang kasalanan ng nation o ng ibang nasyon na hindi sakop ng God sa nation of Israel? Ano ang kasalanan nila? Wala silang Diyos. So, the sin of the world is wala silang Diyos. Okay? Iyan ang purpose ng pagbaba niya. Walang Diyos ang mundo na binabaan niya, including nation of Israel. Kasi pagbaba niya, hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap. So ano nangyari? Nung pinatay siya, ano nangyari? Lahat na ay walang nation of Israel, lahat na ay Gentile world. Mundo ng mga hentil. Kaya ang message niya dito is, for God so loved the world. Kasi yung prophecy niyan, papatayin siya. That He gave His only begotten Son, na kung sino daw ang maniniwala sa Kanya, will have everlasting life. Kaya nung buhay pa siya, tumitingin siya sa mga tao, sinasabi niya na kung mananampalataya kayo sa akin, hindi ko kayo hahatulan. Ligtas kayo. Nung buhay pa siya. At kung hindi kayo sumasampalataya sa akin, kayo ay nahatulan na. So, saan hinatulan? Sa anong kasalanan? Sa pagiging walang Diyos. So, sana nakikita niyo yung point ko. The sin of the world is walang Diyos ang mga tao. Iyon ang kasalanan. Okay? Ang kasalanan, the sin of the world is ang kasalanan ng mundo or lahat ng mga tao na nakatira sa mundo ay walang Diyos. May Diyos man sila ay hindi ang tunay na Diyos, kung hindi ang ibang Diyos or kung ano man ang sinasamba nila. For example, Muslim, ano ang sinasamba nila? Allah. Buddhist, ano ang sinasamba nila? Buddha, di ba? Ang mga Hinduism. So, iyon ang tinatawag na sin of the world. Ngayon, nung hindi siya tinanggap at eto na tayo sa by the way, yung lahat ng nakakilala sa kanya, at take note doon tinatawag pa niya yung mga tao, physical dealing. Peter, hali kayo, 12 apostles or 11 apostles, ganito ang gagawin natin. Physical dealing yon, one-on-one. Lahat ng nakakilala sa kanya, lahat ng naniwala sa kanya na siya ay sugo ng Diyos, lahat yon ligtas, including Samaritan woman, including Gentile na nasa Matthew 15, verse 22 to 28, yung parang tinawag niya na dog. Sinabi niya doon ay, hindi para sa iyo ang pagkain na ito. Aso ka. Aso. Sabi doon sa babae. Sabi nung babae, kahit yung aso kinakain yung crumbs or yung nalalaglag sa yung tira-tira or himulmol sa nalalaglag sa master. So ang identification ng point doon ay yung babae na aso na hentil, kaya aso ang tawag niya, hindi siya ang ginodiyos, may pananampalataya sa kanya. So ano ang sabi niya? O woman, great is thy faith. Your daughter will live. Ibig sabihin nun, niligtas siya kasi kinilala siya. Isa siyang makasalanan na walang Diyos. Dahil kumilala siya sa Diyos or sa pinadala ng Diyos, niligtas siya. So iyon yung sin of the world at sin ng tao individually. Now, ngayon naman sa panahon natin ngayon, ay sin of the world din ang tingin ng Panginoon. Kasama dyan ang pagbaba niya na for God so loved the world, He gave His only begotten Son, kung sino yung maniwala sa Kanya na makakita, manampalataya ay ligtas. Pero ipinanganak tayo nang wala si Jesus Christ, hindi natin nakita. Hindi siya natin nakita. So paano natin malalaman ngayon ang tunay na Diyos o ang tunay na sasambahin? Di ba? Tandaan nyo, nung pinanganak tayo, makasalanan tayo sa harap niya. Walang tinawag. Ang ibig sabihin nun ay,
anong tawag dito? Merong word na gusto kong sabihin. Nung pinanganak tayo ay wala tayong espiritu ng Diyos. Sa history, si Adam and Eve ay kumpleto sa Panginoon. Meron siyang kaluluwa, meron siyang flesh, meron siyang espiritu ng Diyos. Nung nagkasala sila, ni Eva at Adan, nawala ang espiritu ng Diyos. So, anong nangyari sa kanila ay body and soul. Yan lang. Kulang sila ng espiritu ng Diyos. So, lahat ng ipinapanganak niya, hanggang ipanganak tayo, ay wala tayong espiritu ng Diyos. Ngayon, hindi natin nakita ang Diyos. Paano tayo ngayon maliligtas? Doon papasok ang pagpasok ng gospel ni Apostle Paul na ngayon iyon lang ang dapat nating makita para tayo ay hindi maging sinners sa mundo at magkaroon tayo ng Diyos. How do we get that? Paano natin malalaman na tayo ay may kaligtasan sa ganung klaseng turo ni Apostle Paul? 'Di ba? Sa panahon ngayon, So, sa mga itinuro ko sa inyo, nag-warning si Apostle Paul sa 2 Corinthians 11:3 sa panahon natin ngayon, nangangamba ako, sabi niya. Baka kayo ay matuso ng ahas na lumoko kay Eva, na sa walang malay ninyo, kayo ay madaya. Dahil darating ang panahon na may magtuturo sa inyo ng ibang Jesus, na may magtuturo sa inyo ng ibang espiritu, na may magtuturo sa inyo ng ibang gospel. So, gospel, ang ibig sabihin ay magandang balita. Nung buhay si Jesus Christ at nagpaliwanag na pag nakita niyo ko, magandang balita yon, kayo ay ligtas. Nung buhay si Jesus Christ, sinabi niya, maghahari ako. Pag siya ay naging hari, ligtas na ang mananampalataya din sa kanya at wala nang dapat ganitong panahon. So, hindi nangyari yon. Ano ang ginawa niya? Tinawag niya si Apostle Paul para i-reveal yung ganitong klaseng kaligtasan na ipinapaliwanag ko sa inyo. So, nung pumasok si Apostle Paul sa gospel na to, tandaan nyo, isa siyang Hudyo na pumapatay ng mga Christians. So, nung tinawag ni Jesus Christ si Apostle Paul, ibinigay sa kanya ang burden na ikaw ang magpaliwanag ng kaligtasan na to sa kasalanan ng mundo. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Romans 1:16, sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greek." So kung titingnan nyo, nung bumaba si Jesus Christ, ang sabi niya ay, for God so loved the world. Kung sino daw ang maniniwala sa kanya, o manampalataya sa kanya, ay ligtas. So wala na siya. Wala na siya. So ang ginawa niya, di ba, binigay na ng Panginoon kay Jesus ang lahat ng karapatan. So nung pinatay siya at bumangon siya, resurrected, binigay niya ang aral kay Paul na, Paul, dahil hindi natupad yung magiging king ako, postpone ko to, meantime, ikaw muna ang magbigay ng kaligtasan sa mundo. Kasi walang maliligtas kung hindi mo ito sasabihin sa kanila. So yung misteryo na to na sinabi ni Jesus Christ kay Apostle Paul ay ang Tagalog ay ito, sinabi ko sa English. Sabi niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, itong good news, gospel, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ibig sabihin, kahit ang Hudyo or Israelite, walang kaligtasan ngayon. At Gentile. So ano ang nangyari? Nagpapaliwanag si Apostle Paul sa Gentile world na makasalanan tayo lahat.
So kailangan makita nyo yung power na dala ko, ito ay para sa kaligtasan nyo at ito ang kasalanan ng mundo. So sana napapansin nyo na ang ibig kong sabihin dito na the sin of the world is walang Diyos ang tao. So now ako ay naniwala sa gospel ni Paul na ito daw ay from the grace of God through faith. Pagka daw ako ay nanampalataya, ako ay ligtas. At ako ay seselyuhan. At walang gawa para wala akong ipagmalaki. Ligtas ako. Nung sa John 3:16, makita mo siya at manampalataya ka, ligtas ka. Yan ang sabi. So sana nakita nyo, yung sin of the world ay walang Diyos. Now, let's go to sin of the flesh, di ba? Pero bago yan, gusto kong makita nyo tong sinasabi ng mga tao or nagtuturo sa inyo na. Anyway, isusunod ko na yung point na yon. Dito na muna tayo sa kasalanan ng flesh. Paano mo masasabi or paano mo maliligtas, paano ka makakaligtas sa sin of the flesh? Na-identify ko na yung sin of the world. Walang Diyos. Paano mo naman maililigtas ang sin of the flesh, yung kasalanan mo bilang tao, di ba? So ito ang verse. Sa John 1:1, 1 John 1:1. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. May kama. May kama yun ha, kasi meron pang kasunod. Pero ang question ko sa inyo, if we confess our sins, anong sin yun? Iyon ba ay kasalanan ng katawan, nung flesh, or kasalanan na wala kang Diyos? Pag-isipan nyo ha, dahil nandito rin ang sagot. Sabi dito, if you or if we, nasan ba yun? If we, even, wait lang ha. If we confess our sin, wala na ba yun? Hindi kasi ako sanay mag-note. Bakit nawala? Wait lang. John 1:1 yun eh. Wait lang. Balikan ko na lang yung Bible sa aking ano. Pero ang question ko, 1 John 1:1. Ang question ko ay, nung sinabi dito, sorry ha, na ano, ako, ba't nawala? If we confess. Sorry mga kapatid. Eto. John 1, 1 John 1:9. 1 John 1. Nakalagay dito ay, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Patatawarin daw tayo kung i-confess natin. So ano yung i-confess natin? Iyon ba yung kasalanan ng katawan or kasalanan na wala tayong Diyos? Para makita nyo ha, para makita nyo ang ibig sabihin kasi may point ako dito. So ano sagot nyo? Kung ang sagot nyo ay ito ay kasalanan ng katawan, let's say, pumunta ka sa simbahan. Lord, nagko-confess po ako. Nagko-confess ako, patawarin niyo po ako na sa mga nagawa kong kasalanan. Nag-isip po ako ng masama, nagnakaw po ako, lagi po ako nagmumura. Kino-confess ko po yung kasalanan ko sa inyo, patawarin niyo po ako. So ang sinasabi ng mga priest, ng mga pastors nyo ay, idulog nyo sa Panginoon at nakalagay dito ay, eto, di ba, babasahin nila na, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Patatawarin kayo. Tama naman.
Pero, iyon ba ay kasalanan ng flesh o kasalanan na wala kang Diyos? Ang sagot dito ay wala kang Diyos. Why? Ito ha. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So ito ang ginawa ko. Lord, thank you. Patawarin niyo po ako. I repent. I change my Jesus from Catholic, from fake Jesus na born again, from Iglesia ni Cristo, na Jesus na sinabi ni Apostle Paul na mag-ingat sa kanila dahil hindi nila dala ang tunay na aral na gospel ng kaligtasan. Lord, I change my mind. I repent. I confess my sin. Mali pala ang Diyos ko. Wala akong Diyos. Lord, forgive me. So, sabi ni God or ni Jesus, He is just to forgive me. So ano ang hiningi ko ng tawad? Wala akong Diyos. Iba ang Jesus na sinasamba ko. So now, I believed I am forgiven. So ngayon, ito pa yung kasunod sa sinabi. Tutuloy ko ha. If we confess our sins, which I did, wala akong Diyos, He is just, He is faithful and just to forgive our sins. So pinatawad na niya ako doon sa wala akong Diyos. Ano pa? Ano pa ang gagawin niya? And, eto na yung isa, and to cleanse us from all unrighteousness. To cleanse us from all unrighteousness. So ano yun? Iyon yung sin of the flesh. Iyon yung kasalanan ng katawan na to cleanse us from all unrighteousness. So ibig sabihin nun ay pinatawad na niya lahat, nilinis na niya lahat yung mga kasalanan mo ngayon at magpakailanman. Tatagalogin ko to at pupuntahan ko yung verse na sinasabi ko. Sabi sa Tagalog, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan seems like kasalanan ng katawan, di ba? Ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So ano ang may kalikuan? Lahat ng kalikuan, saan galing yon? Sa katawan natin. Iyan yung sin of the flesh. Pero yung sinabing niyang patatawarin tayo sa kasalanan natin, the sin of the world, iyon yung kasalanan na wala kang Diyos. At ang purpose niya ay kilalanin siyang Diyos dahil pinatay siya. Eto na, sa gospel, ang kaligtasan, ano ang tinuturo? Yung ginawa ng Diyos natin. Or in Jesus' name, itinagas niya yung dugo, iyon daw ang kilalanin natin na kaligtasan. Na dapat alam natin ngayon. Kasi kung hindi, mapupunta kayo sa warning ni Apostle Paul na baka ibang Jesus ang nakuha nyo. Baka ibang gospel yan. Ibig sabihin, baka ibang magandang balita. So now, nalaman nyo na ang sin of the world ay hindi yung araw-araw kang nagkakasala at araw-araw kang hihingi ng tawad. Ang sin of the world, Gentile world, ay may Gentile gods. Yung mga sinasamba nila na hindi ang God the Father. So ang ginawa, pinadala ng God the Father ang sarili niya nagkatawang tao para i-correct ang mga Hudyo na sabihin na, repent, baguhin niyo yung ginagawa niyong kasalanan at ako ang sambahin niyo ngayon, the only begotten Son na pinadala ng Ama. At pag nakita niyo yan, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya kayo, lahat kayo nakakita sa akin at naniwala, nanampalataya, kayo ay ligtas. Saan? Sa kasalanan na wala kayong Diyos. At pag ginawa niyo yan,
ay patatawarin kayo ng Diyos and cleanse you from all of your righteousness forever. Ibig sabihin nun, yung unrighteousness ng katawan ay wala na, hindi na yan hahatulan ni Kristo para mawala ang kaligtasan mo. Kaya nga may judgment seat of Christ na huhusgahan ni Kristo ang mga naniwala sa Kanya, ang mga nanampalataya sa Kanya na siya ang Diyos or siya ang tagapagligtas na padala ng Diyos. At sinelyuhan kami ng God, ng righteousness niya, ibig sabihin ng katwiran niya, ng espiritu niya, para kami ay sealed forever hanggang kami ay mamatay hanggang rapture. So, yung gawa ng katawan ay hindi iyan ang makapagpapaalis sa Panginoon dito. Yung gawa ng katawan ay alam ng Diyos na kasalanan yan. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Hebrews, sinabi niya to. Itong message na to na Hebrews, pangalan pa lang ay hindi Gentiles, ito ang message ni Apostle Paul sa lahat ng mga Hudyo o Israelite na makasalanan. Ibig sabihin, walang Diyos. Ito ang message niya na kailangan maniwala kayo kay Jesus Christ. Sabi sa 10:10, sabi niya, by the which, ay teka muna, binasa ko ba yung all unrighteousness, cleanse us from all unrighteousness. Ulitin ko muna yung isa ha, bago pumunta, hindi ko pala na Tagalog yun. 1 John 1:9. Yung Tagalog nung and to cleanse us from all unrighteousness, kasi sinabi ko pala kalikuan, ano? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi sa katawan yon, wala tayong Diyos, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Pag naniwala ka sa Kanya, seselyuhan ka. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun nga yung gawa ng katawan. At sinabi niya, we are forgiven forever. Kaya ito ang message pa rin ni Apostle Paul, siya pa rin to, sa mga Hudyo ngayon na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Sabi niya, 10. Sabi niya, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sabi niya, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkakahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Isang beses lang. Ano yon? Yung kaligtasan? Yung handog niyang dugo, iyon ang kaligtasan ng kasalanan mo ng mundo na sumamba ka sa tamang Diyos. Palitan mo yung Diyos mo. Yun yung kasalanan. Yun yung sin of the world. Ngayon, sa 12, sabi niya, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman. Sa mga kasalanan magpakailanman. So ano to? Ano yung makasalanan magpakailanman? Ano yun? All unrighteousness, all the sins of the world. Sa English, mas maganda. Sabi niya, eto, kasi yung binasa ko sa 10, He died once and for all. Iyon lang ang kaligtasan. Tapos sa 11, binanggit ni Paul yung ginagawa ng mga fake Jesus sa ngayon. Sabi niya, and every priest standeth, could be pastor or priest, daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Sinabi ni Paul, marami nagtuturo ngayon, they have not changed what they're doing. Ito ang sabi niya sa Tagalog. At katotohanan, ang bawat saserdote, ito yung mga priest, ngayon ay mga pastors, mga fake, na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi
aalis or makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Ibig sabihin yung mga itinuturo na mayroon kayong gagawin, ihandog natin to, sumunod tayo, ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Jesus died once and for all, pero wag nyo nang gawin yung ganyan na pagtuturo. Baguhin nyo na yan. Sa 12, sabi niya, but this man, ito nga si Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. For sins forever. Now, anong sin na yon? The sin of the world. Ano pa? To cleanse our unrighteousness together forever. So, did you see or did you recognize yung tamang gospel ni Paul? Pag na-recognize mo na ang kasalanan mo ay walang Diyos, seselyuhan ka ng Espiritu and cleanse you with your unrighteousness. Ano yung unrighteousness? Yung mga kasalanan ng katawan, iyan ay wala ng value sa kaligtasan. Wala na. Selyado yung ililigtas niya, yung kaluluwa, at ito daw ay, but this man, after he had offered one sacrifice na pinanampalatayanan ko, for sins forever. Yung offer daw na yon ay forever. Sa Tagalog, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman. Ano yung patungkol sa mga kasalanan magpakailanman? Ang isa doon ay ano? Wala kang Diyos. Yung hain niya, yun ang Diyos, yun ang magseselyo sa'yo, na-recognize mo na. Ano pa? Unrighteousness. Yung katawan mo ay ligtas na sa mga gagawin pang kasalanan. So ngayon, kung titingnan nyo, ang sinasabi ni Apostle Paul dito ay it's not about the sin of the flesh na magdadala sa iyo sa impyerno. It's not about going to the church or lumuhod ka kung saan-saan na, Lord, patawarin niyo ako, nagkamali po ako. Ganun kasi ako dati. Lord, kasi yun ang aral sa, ito nandito si Brother Rasha, maririnig niyo to. Ang aral sa RCC, parang pag nakakagawa ka ng masama, tapatan mo or lagpasan mo ng mabuti para ma-overcome, parang mix and match. Kaya ganun ako. Kaya sobrang bait ko dati dahil alam ko meron akong sin na ginagawa na nangyayari sa buhay ko na guilty. I'm so guilty. Guilty ako sa nangyayari sa buhay ko na nagsimula noon ay 13 years old ako noon. Nung magsimula sa akin yon, guilty ako at hindi ko maiwasan yung ganong kasalanan, so anong ginagawa ko? Humihingi ako ng tawad sa Diyos araw-araw, gusto kong maglingkod ng tapat at ako ay gusto kong gumawa ng mabuti. Nagdo-donate ako sa church, lumuluhod ako sa simbahan kasi ang alam kong aral ay humingi ako't lagi ng tawad at gumawa ng mabuti. Sinusunod ko yon. At nag-aaral na ako ng Bible that time. Very innocent, easy to manipulate ang utak ko pagdating sa ganun. So, nung hindi ko na makita, hindi na ako naniniwala sa Katoliko. Kumausap ako ng tao, which is yung kapatid ko na Iglesia ni Cristo, na nagkaroon ako ng aral from the Bible, verse by verse, na si Jesus nga daw ay tao. So, pinaglaban ko yan. Tao si Jesus. Anak ng tao de tao, di ba? So, in ako sa doktrina, pero hindi ako in sa ginagawa ng mga tao. Nakita ko, nagpipreach sila, puro kalikuan din. Ingatan natin ang ating katawan. Iiyak ako nun, iiyak. Ibigay natin ang nararapat sa Diyos. Tapos paglabas pa na yung sigarilyo, sabi ko, anong klaseng preacher to? Ingatan daw ang katawan, iyak pa ako. Tapos ganun, paglabas, naninigarilyo at ano. Sabi ko, parang hindi tama to. Tapos yung iba, hihingi ng tawad, linggo-linggo doon. Tapos kinagabihan, every weekend, nasa club. So, umalis na ako. Sabi ko, Lord, doon ako nagsabi na nagalit na ako sa Diyos. Ang sabi ko, ang dami niyong pinapasunod sa amin, alam niyo naman na hindi namin kaya.
Biruin nyo, kailangan namin sundin to? Mag-isip lang ako ng kalibugan, adulterer na ako. Mag-isip lang ako ng galit sa kapwa ko, which is meron akong galit, mamamatay tao na ako. So, paano ako makakaligtas? Ba't ganyan ang ipinagagawa niyo sa akin? Sa amin. So, ibig sabihin, Lord, kung ganyan din lang, sa impyerno ako mapupunta. At huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sisisihin dahil ang inuutos nyo, hindi ko naman talaga kaya. At ayokong maging fake, ayokong maging plastic, na pupunta sa simbahan, luluhod doon, hingi ng tawad, tapos gano'n na naman ako. Mabuti pa, i-admit ko sa inyo na sa impyerno ko babaksak kasi nagiging ipokrito ako. Ganun ako dati. So, nawala ako sa Panginoon. Nawala, napunta ako sa gambling, kung ano-ano. And then, later in life, na-realize ko yung mga mali ko sa pamilya ko, pagiging irresponsible ko. I came back. Nagkaroon ako ng maturity. So, ano nangyari? I came closer to God na hindi mo marirealize. I never realized na ganun ang pagbabago at ganun ang change na ginagawa ko sa buhay ko. So, and then habang nag-aaral ako ng Bible day and night, I realized na ako ay ligtas na doon sa gospel ni Paul. So, I studied even more. And then, hindi ako basta naniwala na ligtas na ako, humanap ako ng paraan para labanan ang kaligtasan ko na hindi totoo. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Paano yun? Ganun lang kadali? Manampalataya lang ako, ligtas na ako, ganun lang. Maniwala kayo, I went and go against it. Hindi ko tinanggap kaagad. But of course, una, tinanggap ko yon pero nilabanan ko, hindi ganito kadali yun. Hindi pwede. Hindi pwede, hindi ganyan. So ngayon, pumunta ako sa conclusion na, okay, sige. Kung hindi ganyan kadali ang paniniwalaan mo, paano ka ngayon maliligtas? Ano? Hihingi ka naman ng tawad araw-araw? Patatawarin kita araw-araw? Na sinabi mo noon, ayaw mo maging hipokrito. So, na-down na naman ako doon. Oo nga, no? So, ito na yun. Ito na talaga. Ito na talaga. So, I studied again even more. Inaral ko lahat ng salvation, kung paano magligtas ang Panginoon, kung paano niya i-deal ang Panginoon from Genesis to Malachi. Iyan ang or to Revelation. Pinag-aralan ko kung ano asan ang Diyos noon, sino kausap, anong purpose ni Jesus, ano purpose ng nation of Israel, ano ang purpose ni, sino yon? Si Moses under the law. Ano ang purpose ni Abraham? To give two promises, two covenants sa pagbaba niya at the promise which is Jesus Christ. So the sin of the world na itinuturo ng mga wrong Jesus ay humingi kayo ng tawad palagi. Repent, eka. At kayo ay patatawarin, linisin nyo ang kasalanan nyo para pag bumaba si Jesus Christ ay datnan kayo at hindi kayo dalhin sa impyerno. Hindi ba yan ang sinasabi sa inyo? Well, alam nyo na, the sin of the world is walang Diyos ang mundo. Recap. Nung tinawag ni God si Noah, halos siya lang ang may God. Physical dealing, tinawag si Noah. Then, tinawag niya yung makikinig sa kanya na pumasok sa barko dahil ang nag-utos ay ang tunay na Diyos. Kung sumama sila, sila ay ligtas. Saan? Sa kasalanan nila na wala silang Diyos. Pero dahil hindi sila sumama sa faith plus work na yon, napunta sila sa impyerno. So ano ang kasalanan nila? Wala silang Diyos. Pagdating kay Abraham, still Gentile world. Sino lang ang may Diyos? Si Abraham. So kaya sabi ng Diyos, Abraham, do you believe me? Nung naniwala si Abraham, sealed righteousness ng God, Espiritu ng God,
Abraham, may Diyos ka. Ibig sabihin, ligtas siya nun. Siya lang ang may Diyos. Meron akong pangako sa'yo. Ang pangako ko sa'yo or covenant ay, unang-una, ikaw ang magiging father ng nation of Israel. At merong another covenant, ikaw ang father ng many nation as promise. So yung father of the nation of Israel ay God of Israel versus Gentile world. Walang God. Meron silang kasalanan. Pero yung nation of Israel walang kasalanan, kaya lang dahil puro kasalanan, nagbigay ng law, pumatay ng hayop. Ang purpose ng law ay para makita na bababa si Jesus Christ. So nung bumaba na si Jesus Christ, it is immediately Gentile world na yon kasi i-correct niya ang mga Hudyo. I-correct niya yon. So ano ang kasalanan ng mundo? Walang Diyos. Hindi yung repent. Hindi yung humingi ka ng tawad. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins. Hindi ba? Yun ang sinasabi nila. Kaya lahat, linisin nyo. Baka meron pa kayong hindi nahihingi ng tawad, ihingi nyo ng tawad. So parang tinuturete ang utak nyo na i-identify each sin. I-identify lahat at tutulungan niya kayo na mag-pray, pumunta kayo sa simbahan nila at kayo ay mag-alay ng pera dahil diyan nalulugod ang Diyos. Di ba? Na-identify nyo na ngayon kung ano ang if you or if we confess our sins, He is faithful and just. Ano ang kasalanan mo? Wala kang Diyos. Gentile ka, wala kang Diyos. Now, sino yung tinatawag mong Diyos? Diyos ba ng RCC or Jesus ba ng RCC? Iglesia ni Cristo? Mormons? Jehovah's Witness? JIL? MCGI? Anong Jesus ang tinatawag mo? Or Jesus na tinawag si Paul to preach the gospel. So kung iyan ang tinatawag mong Diyos, I almost guarantee you from my wisdom na iyan ang tamang kaligtasan ngayon under His blood, the power of the blood, and your sin is forgiven. Ano yon? May Diyos ka na. And your body is cleansed from all unrighteousness. Forever. Kaya this time around, ang kaligtasan ay by faith sa blood ni Jesus Christ. Na-identify nyo na yung kasalanan nyo. Wala kayong Diyos. Now na meron ka ng Diyos, pati yung kasalanan ng katawan mo na gagawin mo sa future, patawad na yan. Now na alam mo yan, papatay ka ba? Magkakasala ka ba? Gusto mo bang magnasa pa sa iba? Ayaw mo na. Pero nandito ka pa sa flesh. Nandito ka pa sa desire at ito ay kasalanan. Kaya sabi rin ni Apostle Paul, desire and lean to the Spirit of God na nasa iyo para ma-please ang God. Para maiwan ang kamalian. But if you desire the work of the flesh, matatabunan ang Spirit of God. But thank God, hindi ka iiwanan. Thank God, tinanggap mo na siya at ikaw ay pinatawad na. So hindi ba ang ganda? At iyang wisdom na yan ay kaligtasan ngayon na kailangan nating maintindihan dahil bago bumaba si Jesus Christ, iba ang kaligtasan. Kill an animal, di ba? Kill an animal. Pumatay kayo ng hayop. Nung bumaba siya, sinabi niya, I am the Lamb of God, di ba? Ako daw ang tupa. Sabi niya, ako na yung hayop, nagpakahayop para sa inyong mga hayop kayo. Parang ganun. Di ba? Kung titingnan natin, sinabi ni Jesus Christ is this, I am the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Ako ang hayop na walang malay to take away the sins of the world. Whosoever believeth will not perish, but have everlasting life. I am the Lamb of God. Bakit lamb? Bakit lamb? Bakit hindi dog? Kasi ang lamb ay innocent.
inosente. So anong sabi niya? I portray myself as an innocent animal, as a lamb, as an innocent tupa, na ang tatagas na dugo sa tupa na to, iyon ang kaligtasan. However, ako ay flesh, tao, na magpapakamatay para sa kasalanan yung mga hayop din kayo. Hindi ko alam kung tupa rin kayo. It seems like that, di ba? Pag hindi nyo nakita yung kaligtasan na to, kayo ay condemned. Sinabi niya yon. Kaya ko sinabi yung hayop kasi mismo siya ay nagpakahayop para sa atin. Di ba? We are the highest form of animal. Ang pagkakaiba natin, hindi tayo inosente. Di ba? Hindi tayo inosente. Pero si Jesus Christ ay innocent na his body became sinful to carry our sins, di ba? Sinless body became sinful dahil sa mga kasalanan natin at hinihingi lang niya ang one respect. I am the Lamb of God, sabi niya, who take away the sins of the world, na wala kayong Diyos, mga Gentiles. If you believe, you have everlasting life. But if you don't believe, you are condemned. So sana nakita niyo yung wisdom at ito ay walang pera-pera. Sana nakita niyo ang value ng blood ni Jesus Christ na it took me a long time to understand, and I'm so thankful na naibibigay ko sa inyo ang wisdom ng salvation na walang obligation na magbigay ng pera. Because 99% ng niluluhuran nyo, ng kinokonfesan nyo, ay mga pastor at priest. Kaya sabi nila, huwag nyong nakawan ang kaban ng simbahan namin dahil pag ninakawan nyo, magugutom kami. Diba? Why? Kasi God dwells in you. Nakatira sa iyo ang Diyos. So, if ever na may ninanakawan ka, hindi ang Diyos, kundi sila. So, iyan ang another wisdom na kailangan nyong makita, even sa mga fake Osas Baptist na nagtuturo ng 10%. Okay, so mag-iingat kayo dahil hindi como Osas ang turo, ay Osas sila. So, I probably isa ako sa iilan sa amin na kilala ko na nagbibigay ng wisdom na ganito sa inyo, na lumaya sana kayo sa mga sinasabi nila na gumawa kayo nito para kayo maligtas. Kung iyan ang basehan ninyo para maligtas, kung iyan ang pakikita nyo sa Diyos na paglilingkod para maligtas, hindi kayo kilala ng Diyos. Hindi kayo kilala. Okay? So, yan ang topic natin next time, yung fruit. Yung tinatawag na fruit of, parang ang word dito is, by their fruit, you shall know them. Di ba? By their fruit, you shall know them. Ang sinasabi ng mga fake Jesus, kung mali ang mga ginagawa niyan, iyan ay hindi kay Kristo. Okay? Yan ang mga sinasabi nila. Iyan ay hindi. So, bibigyan natin ng panibagong paliwanag yan, panibagong wisdom. Meanwhile, sana nakita natin ang kahayupan natin na hindi inosente, na ang nag-alay ng dugo ay ang portrayed himself, God manifested in the flesh as the Lamb or innocent Lamb of God. Okay? Hayop na inosente,
ililigtas ang mga hayop na hindi inosente na kailangan makita para maging inosente kayo na hayop kagaya ni Jesus Christ. I am an innocent lamb right now spiritually, pero my flesh ay may flaws pa yan. Maraming mali. Thank God, I am sealed and I am once saved, always saved. Darasha, kung meron man, sumobra na pala ako. Ay, hindi, 5 minutes pa pala. Bro, kung meron tayong mga questions or concerns, let's get it on. Okay, so shoutout muna mga kapatid kay Muslim Islam, kay Bro Ethan, kay Martin Reyes, shoutout din kay Thea, yung naka-Japanese, si Maisel Jacob Santos, shoutout din sa kanya. At dito tayo sa pagtatanong mga kapatid. At by the way, huwag kayong mahiyang magtanong dyan dahil sasagutin ni Pastor much better doon sa topic mga kapatid. So question dito, hi Pastor, question, di ba lahat ng sin ay nagkasala ka sa Diyos, whether kahit anong sin yan, even white lies? Yes, kasalanan yan. Pero yung kasalanan na yon ay hindi ibibigay sa iyo ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Kasi kung iintindihin natin yung inexplain ko sa inyo, ang kasalanan ng katawan ay unrighteousness, yung kalikuan ng katawan. Pero yung the sin of the world, yung tunay na kasalanan ng mundo ay wala tayong Diyos. Ibang Diyos ang sinasamba natin. So pag nakita natin yung kasalanan natin na wala tayong Diyos at sumamba tayo sa tamang Diyos, pinatawad na tayo forever, even yung kasalanan na sinasabi natin na kasalanan pa rin. So saan papasok yon? Consider ba yung kasalanan sa Diyos? Yes, consider yun na kasalanan. Kaya nga, binigay ng Diyos ang reward sa atin. Sabi niya, bilang kayo ay ligtas na, kayo ay consider na body of the believers na hindi ko natatanggalin at created na kayo ngayon unto good works na we should or you should obey. Ibig sabihin, sundin mo na ang mabubuti. Kasi pagdating sa husgahan ko, sa future, sa judgment seat of Christ, lahat ng serbisyo mo sa akin ay huhusgahan ko sa ginawa ng katawan mo. Kung kalikuan man yan o kabutihan. Ang wordings dito ay, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, sa katawan, according to that he hath done, whether it is good or bad, kung mabuti o masama. So saan napapasok yung mga kasalanan natin sa Diyos? Sa kalikuan. Doon na sa husgahan ni Kristo na nagligtas sa atin. Na may reward pag maganda, susunugin pag pangit. Why? Kasi ay na-realize mo yung tamang Diyos ay siya under His blood. So doon pa lang niligtas ka na niya. At lahat ng gagawin mo ay forgiven forever. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mali ang akusa na, okay lang dyan magkasala. Danger yan, kaya sila ganyan. Kaya pwede silang mang-rape, okay lang makapatay kasi ligtas naman sila. Mali yan. Iyan ay ang salita ng mga nagsasabing dati silang osas. Ngayon, hindi na osas, anti-osas na. Kasi kung sila ay dating osas, sana the meaning of osas ay alam nila, once saved, always saved because of what Jesus did. Not because of what they're going to do. Kasi ang nangyari ngayon, umalis sila sa osas, ngayon gustong-gusto nilang may gawin para maligtas. Paano sila maliligtas? 'Di ba? Hindi nyo kaya. So sana ma-realize nyo,
yung sinasabi ko. But of course, maganda yung question at sana ma-convict ka kung sino ka mang nagtanong na yung kasalanan mo, if you have the right God in this timeline, mismong God will teach you na change that because akin ka na. Baguhin mo na yan dahil nakuha na kita. At yun ang conviction sa akin. Umalis ka na sa ganyang gawa dahil ligtas ka na. Pupunta ka na sa akin. Brother Rasha? Okay, question dito, Pastor, meron bang kasalanan na tinatawag pero hindi sin sa harapan ng Diyos? Meron bang kasalanan na hindi tinatawag? Be I more mean, specific nga. Meron ba daw kasalanan na tinatawag pero hindi kasalanan sa harapan daw ng Diyos ba? Na hindi kasalanan. Kasalanan na tinatawag na hindi kasalanan sa harapan. ng Bali, Diyos. identified siya na kasalanan pero sa Diyos, hindi siya kasalanan. Parang ganun. Ito lang. Bibigyan ko ng ibang explanation yan. In the eyes of God, the only sin na magagawa ng kagaya ko let's say ligtas ako, di ba? Ligtas ako. Kahit ano gawin ko, ligtas ako. The only sin in the eyes of God ay yung let's say nahuli ako ng, for example, mga Muslim. Nagkaroon ako ng takot. At sinabi sa akin, pagka sinabi mo na si Jesus ang God mo, papatayin ko ang pamilya mo. Ngayon, pag sinabi kong, yes, si Allah ang God, iyon ang hindi tinatanggap ng Diyos na hindi kasalanan. Kasalanan yun sa Diyos. That is the only sin. Yung itanggi mo siya. Yung hindi mo siya ipakilala, hindi mo siya ipagsigawan sa point na kailangan mo siyang sabihin na siya ang Diyos. So lahat ng kasalanan na ginagawa natin ay expected ng Diyos na pwede nating gawin sa katawan. Makapatay, makarape, tumingin ng libog, mag-isip ng galit. Lahat yan ay expectation ng God sa nagagawin ng katawan. So iyan ay hindi na kasalanan sa Diyos. The only sin na magagawa mo as a believer, sa believer lang to kasi yung hindi believer, let's say yung mga, sinasabi nga mga fake Jesus na wala sa kanya, kahit ano gawin nila, wala naman silang Diyos So walang ang Diyos, walang concern sa kanila ang Diyos hangga't hindi mo siya nakikita. Sa kagaya ko ay napaka-importante. Kaya nga ang role ko, at sinabi ko na noon sa puso ko to, at nasabi ko na sa ibang tao, hindi mangyayari sa akin yun. Sinasabi ko sa platform, kahit papit-pitin ang bayag ko, hindi ko ipagkakaluno ang Panginoon ko dahil baka magsisigaw pa ako dyan na kahit ano gawin niyo sa akin. Hindi ko sasabihin na si Jesus ay hindi God. So, may God help me, wag sanang dumating yon para mahirap na trial yon, pero ipin-refer ko na yung sarili ko dyan sa ganyan. So, yun ba ang tanong, Brother Rasha? Hindi ko alam kung sinagot ko ng tama. Okay, ko din alam no. So, question dito, next question tayo. If sins of the flesh are practiced, can a person inherit God's kingdom? Yes. Kasi once you believe, you have eternal life. Kung buhay ka na nakita mo siya. Sa panahon ngayon, hindi mo na siya nakita. So, ang ibinigay na niya na aral ay tumawag siya ng pinagkatiwalaan niya, none other than the prosecutor or even the killer of Christians na Hudyo. Pharisee of the Pharisees, si Apostle Paul. Binigay niya ang mabigat na aral ng kaligtasan, na ibigay ang kaligtasan sa mga mananampalataya, sa mga kumikilala sa Kanya, sa mga ma-realize na siya ang Mesaya at tagapagligtas. Once na nakuha mo yan, kung sino man na nagtanong,
ikaw ay seselyuhan ng Espiritu. Ang ibig sabihin ng selyado sa mga hindi nakakaalam, pinanganak tayo na body and soul. Yan lang tayo ngayon. Bago tayo makapunta sa langit, kailangan ay maselyuhan ang isa dito. Hindi ang katawan, kundi ang soul. So dahil selyado na yung soul na yan, nakatira pa rin yan sa katawan. Kaya yung katawang marumi na to ay mamamatay. Ang katawang marumi na to, yung kamao ko, magkakasala yan. Pero yung kasalanan niyan ay hindi na magagalaw yung soul na sinelyohan. So pag namatay to, soul pa rin yan na mag-a-ascend to heaven. So once you have God in Jesus' name, under the blood of Jesus Christ, na ipinreach ni Apostle Paul ngayon, mystery of the gospel sa blood niya, then you are saved forever. At walang makakatanggal niyan dahil iyon ang promise ng Panginoon. However, kung may gusto kang gawin na parang sabi mo ay baka pwede to, makakapasa kaya to, sinasabi ko na sa iyo, hindi makakapasa yan at hindi mo kayang gawin na matumbasan yung pagliligtas niya sa iyo. So, might as well makita natin ang ganitong klaseng kaligtasan dahil napakabait ng Diyos na mailahad niya ang sacrifice lamb as an innocent animal, as the Lamb of God, sa mga animal na kagaya natin na hindi inosente. Brother Rasha? Okay, question dito. Why does Paul say that those who live according to the flesh will die? According to the flesh will die. Okay. Romans So, 8:13, sabi niya. Romans 8:13. So, bigyan natin ng basa yan kasi I have an idea how to answer that. Pero tingnan natin ang purpose ng Romans 8:13. So, ano ba ang purpose ng umpisa? Nakalagay sa umpisa pa lang, kung titingnan ninyo, ay mas maganda para mas makita nyo kung paano mag-aral ang context, di ba? Ang context ng 7, tutuloy ko sa 8 hanggang 13, pero i-skip ko yung verse time-wise, okay? Sabi sa Romans 7 kasi according to by context. Sabi sa Romans 7:20, yung Romans 7 ay buhay ni Apostle Paul na sinasabi niya siya ay makasalanan din. Kaya sinabi niya sa 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? From the body of this death. Sino magliligtas sa akin sa katawan ko na to? Na makasalanan, di ba? Abang tao ako, sabi niya sa Tagalog, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Yung ganitong karumi, yun ang question niya. Ano sabi niya sa 25? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. Sana makatch nyo to. Sa Tagalog, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Ito ang gist. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So ibig sabihin, nandoon yung kasalanan sa kanya habang nandoon sa kanya ang kautusan ng Diyos. Pero niligtas na siya. Thank God. Sino magliligtas sa akin dito? Niligtas na siya. Sa 7 to ha. Pagdating sa 8, ito ang sinabi. 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang condemnation. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga
na kay Kristo Jesus. Kulang ang Tagalog nito. Who walk not in the flesh, but after the Spirit. Ang ibig sabihin nito ay nagpapatunay na ligtas ka na, wala ng condemnation, na ang walk mo na ay sa Spirit. Pero hindi ibig sabihin nun na naiwanan mo na yung flesh. Kanina lang sinabi niya na nasa akin, ang pag-iisip ko ay ginagamit ko sa law of God. Habang nasa akin ang batas ng kasalanan. Pero sabi niya, hindi na ako mako-condemn dito. Ito na ang walk na ginagawa ko sa Spirit na. Okay? Now, sa 13, ang sinabi dito ay ganito. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Ano sabihin ng mortify? Labanan mo, patayin mo, yung mga yan, you shall live. Ano ang ibig sabihin nito? Parang sinasabi dito na hindi ka ligtas kung flesh ang ikabubuhay mo. Di ba? But binigyan ko na kayo ng identification, there is no more condemnation. Ang ibig sabihin nitong 13 ay this. Kung ikaw ay hindi makakalugod at puro ka kasamaan, ikaw ay papatayin ng Diyos according sa ginagawa mo. For example, sa John or 1 Corinthians 5, 1 through 5. Kung natatandaan niyo yung mga preaching ko, ang Christian na to ay may sexual relationship sa stepmother niya. Ang message ni Paul ay, buti na lang, na-judge ko na yan. Ibig sabihin, he accepted Jesus as the Lord and Savior under the blood. So ngayon, pagdating sa 4, sinabi niya na, as though I am absent from the body, but I am with you in spirit, in the name of our Lord Jesus Christ, deliver that body to Satan for the destruction of the flesh. Patay yung katawan na yan, distracted ang flesh. So that the spirit may be saved on the day of the Lord. Yun ang sinasabi kong spirito ng Diyos na nakaselyo sa'yo. Pero pag sinabi dito na, for if you live after the flesh, you shall die. Ibig sabihin nun, wala kang kakwenta-kwentang Christian, which is maraming ganyan, mamamatay ka lang ng walang value, but thank God, there is no more condemnation sa'yo dahil ikaw ay selyado. Kaya, itong sinabing you shall die, on what? Ano yung namatay? Ano yung namatay? Yung katawan mong makasalanan. At patitibayan ko yan sa 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians 1:17. This is what Paul says, 1 Corinthians 1:17. Sabi dito, huwag yung babaliwalain to. Hindi. Dito. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3:17. Tingnan mo to, ito ay mga ligtas na tao. Ang sabi dito ay, ni Paul, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yun yung sinasabi ni Paul na I delighted the law of God that is in me. Sa pag-iisip ko, yun ang gusto kong gawin, ginagawa ko. Pero, nasa akin pa rin ang the law of sin. Kaya ito yung sinasabi ni Paul na nakatira sa inyo, kaya tayo ang templo ng God. Kaya ito yung warning ng God. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. Which temple you are? Sa Tagalog nito, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, ibig sabihin yung hindi sumusunod yung laman, puro kawalangyaan, puro kalaswaan, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo
ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Sino ang giniba? The body, yung tinitira ng Diyos. Kaya nakatira ang Diyos doon dahil sinelyuhan ng kaluluwa mo. Dahil walang value yung work of the flesh, let that flesh die so I can get the spirit that I saved. Kasi yun naman ang ligtas. So, to answer that question, iyan ay pwedeng ma-misinterpret, pero magko-contradict yan na iyan ay hindi pupunta sa impyerno kasi mawawala ng value yung sinabi ni Jesus Christ na the sin of the world is you have no God. Now, naniniwala ka sa akin, you will not perish, but will have everlasting life. At ngayon ay blood, selyado ka. Pag yun ay tinanggal niya dahil sa work of the flesh, lahat ng tao ay sa impyerno. So, value the blood, ikaw ay ligtas, and try to do good even more. Kagaya ng ginagawa ko, ako ay from a lot of bad mannerism, maraming kasalanan, ngayon less na lang, di ba? So, ayan, sana nakatulong yan. Bro? Question dito, bro. Shoutout kay Bro Ethan. Amen po, Pastor watching from Iloilo. At dito din kay Muslim Islam. Good evening, Pastor. Ang ganda ng Bible, paliwanag mo at Ebanghelyo. Tanong ko, Pastor, naniniwala ka ba sa original sin ni Adan at Eva at nadamay lahat ng tao ngayon sa original sin nila? Kaya may binyag ang mga sanggol ng RCC dahil sa original sin. Salamat. More power sa iyo, Pastor. Amen. Thank you. Shout out sa inyo din. Naniniwala ako sa original sin. The fall of mankind ay nangyari sa batas ng Diyos na disobey or hindi nila, na-disobey nila ang Panginoon. Iyon ang original sin. And ang original sin, para mas madaling maintindihan, ay God created Adam perfectly. God created him perfectly like him. Ano yung like him? Tatlong katauhan. Flesh or body, Spirit of God, at soul. Iyan ang nasa katauhan ni Adam. So, dahil sa original sin, sinabi ng God na you will surely die. So, dalawa ang namatay doon. Ang spirito ng God ay namatay sa kanya, pero hindi namatay yung spirit ng God. Yung namatayan siya ng espiritu, ibig sabihin iniwanan siya ng espiritu, wala na siyang espiritu, yun yung unang namatay. Ano yung susunod na namatay or mamamatay? Yung flesh. Kaya sabi ng Panginoon nung nagkasala sila, and they walked, and ano tawag dito? May sinabi siya sa English ko, hindi ko makuha, and Adam live or as body and soul. So hindi ko makuha yung word na hinahanap ko. So ngayon, yung sinasabi natin na tayo ay kawangis ng Diyos, sa study ko, hindi na sa ngayon. Kasi kulang tayo. Or kulang kayo. So yung original sin ay inherited natin from Adam and Eve. Do I believe that? Yes. Kaya nga, ang question ko sa Panginoon, Lord, wala naman po ako doon. Hindi naman ako ang nagkasala. Bakit ako damay? So through study, ang wisdom doon, kaya nga hindi ikaw ang nagkasala, hindi ikaw ang dapat gumawa ng paraan para maligtas, kaya ako ang gumagawa. Yun ang wisdom na message na that's why I sacrifice myself to this sin kasi mga inosente kayo. Inherited nyo lang yun, yung original sin. So now, kawangis na ako ng Diyos because ako ay mayroon ng body, mayroong Spirit of God, sealing of the Holy Spirit, at my soul. But yung pagkamatay nitong body na to, ay tuloy pa rin. Kaya ang promise niya, when you believe the blood, when you believe the blood of Jesus Christ, you are justified, pinawalang sala.
You are sanctified. Ibig sabihin na aaralan kita. And when you die, or at the rapture, you will be glorified. Meaning, papalitan ko yung katawan na yan because of inherited sin originally from Adam and Eve. Yeah, naniwala ako dyan. So sana nakita niyo yung explanation ko why we need God today na maging kawangis niya tayo ulit. It is because of Him, yung Spirit niya. Brother Rasha? Okay. Question dito, why does Ephesians 5:5 say that immoral and covetous people have no inheritance in Christ's kingdom? Okay, another good question. Ano yan? Ephesians ba yan? 5:5? Ephesians 5:5. Okay, the word inheritance is important to explain. For this, you know, ye, yung pag nakikita kayo ng Y is a King James, ibig sabihin yan, Y-O-U. For this, you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. So, pagdating sa ganitong klaseng question ay we have to consider yung sinabing pagligtas niya. You will not perish, but will have everlasting life. At all of your unrighteousness will be cleansed. Ibig sabihin, forever, linis na. Napatawad na when it comes to kalikuan. Pero kung ganito pa ang gagawin mo bilang Kristiyano, ito na ay papasok sa reward. Yung mga ganitong klaseng Christian, hindi makakakuha ng reward. Di ba? Sa judgment seat of Christ, nakalagay doon ay, for we must all appear before the judgment seat of Christ. At ang huhusgahan, yung gawa ng katawan, mabuti o masama. Na pinramis niya na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Yun yung wala tayong Diyos, nung makamit na natin ang Espiritu, and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang value ng gawa natin dito ay walang inheritance, meaning walang mana. Pero yung kaligtasan mo, hindi nawala. Nandun pa rin. Ito ang message, Brother Rasha, sa nagtanong ng doktrina na magbago na kayo. Huwag nyo nang gawin to. At inulit niya yan sa 1 Corinthians 6:9 na famous na ginagamit din ng mga ibang Jesus pero hindi nila binabasa. Know ye not that the unrighteous, see, unrighteous to, yung mga pinatawad na ng Diyos. Or unrighteous ang ginamit na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Cleanse us. So mga malinis na to when it comes to salvation. Pero ang pinag-uusapan, yung mana. Tingnan mo ha, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Yung mga unrighteous, ibig sabihin yung mga fornicators, adulterers, lahat ng kasamaan, mga magnanakaw, shall not inherit the kingdom of God. Walang may inherit. Ngayon, sa 11, pinakita niya dito na ligtas kayo kahit ginagawa niyo yan. Kaya magbago na kayo. Here. Sa 11, and such were some of you. Sa Tagalog, at ganyan ang mga ilan sa inyo. So, ganyan ang mga ilan sa inyo. Ano ibig sabihin? Covetous, pakikiapid, magnanakaw, mamamatay tao, nagbabakla, nagtotomboy. Unrighteous will not inherit the kingdom of God. Ngunit at ganyan ang mga ilan sa inyo.
Ngunit nangahugasan na kayo. Reminder na ligtas na kayo. Remember, pinatawad na kayo. Ngunit binanal na kayo. You are saints in the eyes of God. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Bakit ganyan pa ginagawa nyo? Tigilan nyo na yan. Wala kayong reward. Kasi kung hindi nyo titigilan yan, ay papatayin kayo ng Diyos. Yung defile, di ba? If you defile the temple of God, to Him, God will destroy. So, hindi nawala ang kaligtasan, yung nakikita nyo na yan ay message of change. Magbago na kayo. Huwag nyong gawin yan. Kasi ito ang dapat nating gawin sa Panginoon. Colossians 3:24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance. Inheritance, di ba? Know ye not that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Reward yun. For you serve the Lord Christ. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So anong message? Imbis na magbakla kayo, magtomboy kayo, pumatay kayo, manilip kayo, manggahasa kayo, mag-ano kayo dyan, makiapit kayo, ay maglingkod tayo so that we can get a reward. Yan ay message of change sa mga osas or Christians na hindi nagbabago. I change. So garul ako noon. Kung makikita nyo, yan ba osas? Maniwala kayo, 3 years akong nagsusugal at nagbabago. Kung makikita nyo akong mamamatay sa ganon, sasabihin nyo, hindi ligtas yan. But you have no idea kung paano ako binabago ng Diyos. So do not judge those osas na nagke-claim na akusahan nyo na I always say, nagkakasala pa rin ako. Pero ligtas ako kasi hindi ko kaya. Thank God, ligtas na ako. Just like Apostle Paul, nakatira sa akin ang the law of sin while I have the law of God. So anong ginagawa ko ngayon? I'm using the law of God to preach. Later on, pag alis ko, pag ano ko dito, baka kung ano masabi ko, nasa akin na ang the law of sin. So iyan ay message of change. Don't do that. Ito na, para yung ma-inherit mo ay reward na pinangako niya. Brother Rasha? So, okay, so I think yun na yung tanong. Actually, meron akong tanong, bro, for the last question. Okay. Siguro. Mhm. Meron, nadinig ko kasi na sinasabi mo na merong sa mga grupo ba, merong iba't ibang Jesus, like sa mga Jesus ng Catholic, iba yung Jesus ng Iglesia ni Cristo. And where I think iba naman talaga, totoo, sa Islam, sa born again, sabi mo, Baptist, at iba-iba pa, UPC, yung mga big churches. Now, for sure, kasama yung Jesus mo doon, yung sa'yo, yung kung paano mo siya ine-explain. Question ko, before ni Pastor Alexander Santos, nabuhay si Pastor Alexander, tapos nag-aral ng Biblia hanggang nakilala niya yung Jesus na tinutukoy mo. And then, for sure, mamamatay ka din, diba? At ma-end yung idea na yun. I don't know, hindi natin alam ang future kung yung Jesus mo ba ay na kinikilala, which 100% yung tinutukoy ko, kasi kung 1% lang na hindi nila tanggap yung Jesus na kilala mo, for sure, iba naman yon, ibang Jesus na yon. At I find very unique yung, for sure, kasi even yung kausas mo, merong mga bagay na tinututulan din sa'yo at hindi kayo equal. So, ang pinaka main question ko dito, sa tagal ng Kristyanismo at saka sa lifetime ni Pastor Alexander,
And I hope umabot ka ng 100 years. Mhm. At ang question ko, do you find parang parang let's say yung Jesus mo, yung kinikilala mo yung totoo, Mhm. ang daming mapupunta sa impyerno pag hindi nila kilala yung Jesus mo, um or talagang parang let's say parang dalawa lang yan eh, either tama ka or mali. So parang Mhm. madami yung makakilala sa ibang Jesus at saka sa Jesus mo. Ang question ko Mhm. lang yung napaka-unique na Jesus mo ba? Yung Hmm. napaka-unique. Lalabas kasi iilan lang yung maliligtas at for sure walang Arabong nakakapakinig sa iyo. So how you parang doon. Ganito, may sagot ako diyan, Brad. May sagot ako diyan. Ah, sa wisdom, puro wisdom naman ang binibigay ko at mga logical sense na mga explanation ko. For example, para mas maganda, no? Nung time ng Old Testament, ang tunay na God ay God of yung tunay na God ay yung sa nasa nation of Israel. So outside the nation of Israel ay walang God. Kaya sinner sila. So yan ang sabi ng Diyos, aso sila. Pero titingnan natin din yung ibang word na ginagamit ng God. Ang sabi niya, that time ay yung law niya na ibinigay sa mga Hudyo, this law is written in their hearts sa Gentiles. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ipapaliwanag ko sa'yo. The law is written in their hearts. So ibig sabihin, lahat ng tao ay may law written in our hearts kung sino ang sasambahin nating Diyos. So, i-apply natin ngayon or go back there, I believe na hindi lahat ng Gentiles ay hindi lahat ng Gentiles ay napunta sa impyerno. Naniniwala ako na may tao doon na kagaya ni Noah, na kagaya ni Abraham na Gentile, na tumitingala sa langit at rumerespeto at iyon lang ang gusto niya. Respetuhin niyo ko pataas, huwag kung sino-sino sambahin niyo. Now, let's go dito sa sinasabi ko na ang Jesus ko lang ang tama. First of all, kaya ako gustong ipagtanggol to na ito lang ang tamang Jesus kasi si Apostle Paul ang teacher ng Gentiles. Si Apostle Paul ang nag-warning na baka may magturo sa inyo ng ibang aral, ibang gospel na hindi ko tinuro. So sino ang dapat bigyan natin ng pansin para natin ma-identify ang right Jesus? Yung right Jesus ni Paul na sinusunod niya, under the blood of Jesus Christ, you are saved. Nung winarningan niya yung mga tao, sabi niya, natatakot ako baka madaya kayo, baka kayo ay matuso ng ahas ng ano kay Eva, kasi may dadating na magtuturo ng ibang Jesus, ibang gospel, at ibang spirit. Baka kayo ay madaya. So, ang word na baka madaya ay, para sa akin, Brad, tinanong ko na sa ito. At sa lahat ng tao na makakakita nito, I believed na nung 9 years old ako, na nagdasal ako sa Panginoon sa taas, ako ay selyado na. Why? Kasi hindi ko pa nakikita si Jesus, nagdasal ako ng taimtim sa Kanya at nakapikit ako, Lord, totoo po ba kayo? Kung totoo kayo, bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit wala akong magulang? Pero palagay ko naman po totoo kayo kasi may namamatay, may nabubuhay. Ibig kong sabihin may simula. Meron talagang kayo. Ganito na lang po, basta po pag ako namatay, gusto ko po kasama niyo ako. Iyan ang faith na hinahanap ng Panginoon sa tao. Okay? So, kaya ang sinabi ko sa iyo, Brother Rasha, at sa lahat ng kausap ko,
if there was a time in your life na ikaw ay pumikit na hindi mo iniisip ang denomination mo, yung Iglesia ni Cristo, yung pagkakatoliko mo, pagka-MCGI mo, pagka-JIL mo, na ikaw ay walang kailangan, na sinabi mo, Lord, tulungan niyo po ako, hindi ko kayang iligtas ang buhay ko. Kayo lang po talaga. Ang alam ko makakapagligtas sa akin, wala akong magagawa. Kahit nasa ang religions ka pa, I believe ligtas ka. I believe that. Ligtas ka. Kasi hindi naman sasabihin ng Diyos, umalis ka dyan sa Katoliko. Umalis ka dyan sa Iglesia ni Cristo. Why? Doon papasok ang sinabi ni Apostle Paul na baka ang pananampalataya nyo sa tunay na Diyos ay maloko, madaya. Pagtiisan nyo. So yun yung warning. So ibig sabihin ni Apostle Paul, maraming ligtas. Maraming ligtas. Pananampalataya sa Panginoon na ibinibigay mo siya lang ang nagligtas. Without mentioning the blood sa mga nakakarinig dito, when you claim to yourself na hindi nyo kaya ang kaligtasan at siya lang ang pwedeng magligtas, wala kayong maiaalay, you are saved. Kasi kalimitan ay opposite. Ano ang opposite ng distraction dito? Kalimitan kasi sa inyo ay ang hinihiling nyo ay kamunduhan. Ang hinihiling nyo ay sana po magkaroon ako ng magandang buhay. Sana po mapag-aral ko po yung mga anak ko. So ang message ng mga pastor, priest ninyo, magpakabuti kayo para kayo mabless. Maglingkod kayo para kayo bigyan ng siksik-liglig umaapaw. Iyan ay hindi pinapakinggan ng Diyos hanggat hindi nyo nakikita ang kaluwalhatian niya, which is depend on Him about your life. So yung sinasabi mo sa akin, Brad, na ibig sabihin konti lang ang maliligtas kasi napaka-distinct or parang ano yung Diyos ko? In Jesus' name, no. Hindi. Maraming tumatawag na Katoliko na sinasabi nila, Brad, nagpupunta lang ako doon kasi pare-pareho lang naman yan eh. Pumunta ka sa born again, ganun din. Pumunta ka na, ganun. Dito na lang ako. Basta ako, alam ko si Jesus ang nagligtas sa akin. At iyon, I almost guarantee you, ligtas yun. Doon lang niya nalalaman sa Katoliko ang tamang pagtawag sa kanya. Kahit pa iyan ay umaaten, lumuluhod, nagko-confess, iyon yung tinatawag na deceived pa siya ng mundo kasi they have innocent, meron silang innocent, tawag dito, na pagkakakilala sa Diyos. Kagaya ko, inosente ko, kita mo, saan ako ngayon? Nakilala ko yung tunay, then pinanindigan ko. To counter yung sabi mo na parang konti lang ang maliligtas, sinabi ko na sa'yo to sa'yo, sabi ko sa'yo, bro, naranasan mo na ba yun? Umiyak ka na ba sa Panginoon? Ano sabi mo? Gawa ko na yan, bro. Di ba ang sabi ko sa'yo? Maaaring ligtas ka din. Kung selyado ka, kung ano man yung ginagawa mo dyan, it's not gonna go against you. Kasi iyan lang ang alam mo. Whatever you do, pag ikaw ay selyado, hindi ka na iiwan ng Diyos. Kung ano man yung na-deceive ka ng kinalalagyan mo ngayon, kung ano man ang pagka-deceive doon sa... for example, ako napunta ako sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Kung namatay ako doon sa Iglesia ni Cristo, ligtas pa rin ako. Why? Kasi na-deceive lang ako ng mundo, hindi umalis sa akin ang selyo nung pumunta ako. However, nagamit ko pa yung knowledge ng Iglesia ng Cristo to go against them kasi hindi pala sila ganon. Nagamit ko ang knowledge ko sa mga Katoliko kasi sabi ko, hindi pala siya dyan. Sa mga born again na kalaban ko sa mga Baptist ko, hindi pala yun ang aral. Pero do I say na right Jesus? Si Puentes, 10%. Para sa akin, that's not the right Jesus. Pero ang prayer ko, I hope and pray na selyado siya. Kasi kung selyado siya, nadala lang siya ng kamunduhan na magkapera. Hindi rin siya iiwan ng Diyos. Kung selyado siya, yun ang sinasabi ko, Brad, na maraming ligtas at marami pa rin deceived kahit ligtas. Kahit ligtas. Brad, hindi gano'n
Okay, so gusto ko lang mas ano bro, parang follow up lang Mhm. din. Kasi Mhm. um, the more the more ka kasi nagpo-podcast or nagsasabi, nagpi-preach, the more mo dinidetailed yung Jesus mo, yung tinutukoy mo na Jesus na ito. At for Mhm. sure, gaya sa akin na nag-uusap tayo and true na meron kang sinasabi. Pero technically talaga, I am very aware na tinututulan ko yung Jesus na tinutukoy mo. That is very ano talaga na hindi lang parang hindi ko alam, parang innocence or parang ano, talagang ibang Jesus Mhm. 'yan. At same Mhm. din sa mga debater kasi yung mga debater hindi naman 'yan ignorance talaga. Nakikipag-debate sila dahil marami silang alam. At Mhm. um, for sure, ito yung pinaka for sure sa buong mundo, bro. Um, for sure yung Jesus mo ay hindi napapakinggan like sa mga remote, not remote pero syempre ikaw nagtatagalog ka or nag-English ka lang, hindi ka naman Mhm. nagsa-Spanish, Mhm. Arabic, etc. And Mhm. merong mga tinatawag na Christian doon. Mhm. So ano siya, iba talaga yung Jesus nila na kahit pa maniwala sila sa Jesus na yon, hindi totoong Jesus yun probably. So hindi ko alam bakit parang for example sa akin ba na tinuturing mo pa din ako, tinatanong mo pa din ako na parang, 'di ba Brad, yung merong isang event pa sa buhay mo pero technically hindi yun yung totoong Jesus eh. Kahit pananiwala ako doon, that is not true Jesus para sa iyo ha. Kasi iba talaga yung Mhm. Jesus natin. Mhm. So, let's face the building ba, napakaliking building na ito na Mhm. kung tama si Pastor Alexander, talagang impyerno si Russia. Ganun siya katindi. At kung tama si Russia sa Catholic, sa akin din, Impyerno ako. impyerno ka. So ganun Mhm. talaga. Yeah. Let's face the truth pa. Ngayon, ang problem dito, you are very unique. Napaka-unique ng Jesus mo. Kaya nga eh. Gusto kong i-follow up again. Same sa question ko, na doon ba parang Mhm. technically napaka-remote na iilan lang talaga yung mariligtas. Hindi, hindi. Sinagot ko na yan. Pero may basis ako ng Mm. mga sinasabi ko. Gusto ko lang balikan yung sinabi mo sa Muslim, hindi nakakarating yung mga ganitong preaching, di ba? Or Mm. sa iba. Pero wag nating i-underestimate ang kakayanan ng Diyos kasi lahat ng tao ay may law of God written in their hearts, di ba? Yung mga tao na, bigyan kita na example, na merong mga Muslim na natutunan ko rin na kinakausap sila ng Panginoon sa panaginip. Mm. Tapos dumadating yung point na natuturuan sila, tawagan mo si ganito, tawagan mo si ganyan. Pagtawag niya, parang nagkakatugma yung mga dreams nila, doon parang pumapasok yung prophecy na yung mga hindi naaabot, nagkakausap sila at tatakas tayo dito, tapos nandito yung grupo natin ng mga Christian. So in their dreams, kinakausap sila ni Jesus, ha? Yung kasi 'di ba meron din silang Mm. Jesus sa Quran, 'di ba? Pero So ano 'yun bro, yung sa kanila. Sige. tama ka, merong ganun. Pero maraming nagki-claim na they are sumapi sila sa born again Christian doon sa Iran for example, Mhm. na dumadami daw yung Christian doon pero yung Christian Mhm. doon yung born again, and Mhm. also we claim na dumadami din yung Catholic doon. At yun nga, yung ang problem kasi yung 100% Jesus Christ ni Pastor Alexander, how he defined ba versus doon sa Jesus Christ nila na Ah, kakaiba talaga. okey. Eto, sagot na ulit ako diyan, pumasok sa utak ko. Ah, siguro ganito, lahat ng nagdasal sa Panginoon na kumikilala sa Diyos, kasi ang hiling ng Panginoon ay makilala mo siya na siya ang tunay na Diyos at siya ang tagapagligtas. Iyon talaga ang purpose ng pagka-Diyos niya. So sa lahat ng tao
na tumatawag sa Diyos dahil sa, di ba may sinasabi ang Panginoon na mas bless yung mga poor, di ba? Kasi anong nangyayari kasi sa mga mahihirap na tao, sila yung mas malapit tumawag na ayoko ng buhay na to. Parang yun ang nakita ko na sa sobrang hirap ko din, ang kinuha ko yung kaligtasan. Gusto ko mapunta sa inyo pag namatay ako. So ibig sabihin, prayer ng surrender your life na sana po, Lord, pag namatay ako sa inyo, sa tingin ko yun yung binebless niya na kung ang prayer mo ay to have a good life in this world, yung kasaganahan sa mundo, parang sa tingin ko, iyon ang mahirap niyang tanggapin to begin with. Kasi ang hinihiling mo ay wealth, hindi yung respect as salvation. Di ba? Pero kung nagdasal ang mga tao ng ayoko ng buhay na to, Lord, hindi ko alam kung paano ko mapupunta dyan, sana po tulungan niyo ako. Yun lang mga word na respect about your life na ibinigay mo sa Kanya. Para sa akin, deep in my heart, hindi na nila kailangan malaman yung gospel of Paul. Hindi na nila kailangan malaman yung blood na siya ang yung ransom for all. Hindi na niya kailangan marinig yan. Ang kailangan lang niyang marinig ay, binigay mo sa akin yung buhay mo, nirespeto mo ako na naglikha ng lahat dito. At iyon ay reward na ng iyong kaluluwa na ligtas ka. So, yung sinasabi mo sa akin na unique ang Panginoon ko, unique ang pagtuturo ko pagdating sa mga nagtuturo. Unique. Talagang ang turo kasi nila may gagawin. Pag tinanong ko, kaya nyo ba? Hindi naman, di ba? So, pagdating sa outside common sense, our God ay hindi ganon kapiki pagdating doon sa tao na walang alam. Pag walang alam ang tao at siya ang kinikilala, kahit hindi mo alam ang blood, sa akin ka. Iyon yung pagka-unique pa rin na hindi ko ine-explain sa inyo kasi ang kalaban ko dito ay ang mga, kung papansinin mo, yung mga nagtuturo. Yung mga nagtuturo ng ibang Jesus. 'Di ba? Ang kagaya nyo, pag kayo nagturo, meron kayong Jesus, tapos merong Mary, tapos meron kayong mga doktrina na sinusunod. Kaya nga pag tinatanong ko, pag hindi nyo nasunod, ano ginagawa nyo? Repent, di ba? Repent. Hingi kayo ng tawad. Di ba? Ilang beses, di ba? So, yun ang mga ine-expose at nilalabanan ko pagdating sa kaligtasan. Lahat ng denomination, lahat ng preacher, hinaharap ko yan dahil I kind of know na ang intention ng heart nila ay two things. They're innocent to learn about God or they know that they can make money pag nag-build sila ng ganitong organization. Yun ang kalaban ko But outside, God is working in a mysterious way to reach other people without the blood or without me. 'Di ba? Yun yung pinaka masasabi ko sa iyo na unique ang sinasabi ko sa mga nagtuturo. Pero unique din ang alam ko sa God na gumagawa rin siya ng ways para mag-gather at masabihan in a mysterious way yung mga tao na maniniwala sa Kanya. 'Di ba? Ganun lang, Brad, ang ano ko sa'yo. Final conclusion. I hope you are sealed, bro. Okay, and then, balik tayo ngayon sa pasasalamat sa mga nagtanong. Sana naintindihan niyo yung conversation namin ni Brother Rasha. Hindi ganun ka-unique na distinct na parang ibang-iba. Pinaliwanag ko sa inyo na kaya ako ganito ay challenge ko lahat ng mga nagtuturo the way they are. Kasi itong point ko if they can teach what they're telling you, sana yung tinuturo nila ay kaya nilang gawin. Because kung hindi, bulaan din sila. Okay? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, ligtas ako na nagtuturo sa inyo. Kahit anong laban sa salvation, lalabanan ko kayo. Tao-tao lang. Ito ay wisdom. Walang magko-correct sa atin na Jesus na bababa. So, common sense lang. So, Brother Rasha, tomorrow, pwede ba tayo bro bukas? Okay, so meron ako another explanation about that. Isipin ko yung title. And may God bless you all. Sa lahat ng nakakita nito, pakishare na lang, pakisupport si Brother Rasha. And I pray this in Jesus' name.
Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander every 10 p.m. yan mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel. Brother Mitch Lada mga kapatid humabol. Shoutout sa iyo bro. At kay Muslim Islam. So shoutout sa inyo mga kapatid sa lahat ng napuyat. Maraming salamat. At sa susunod, bukas meron pa din. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and